Welcome to Donmar TV News Channel. Well, I attended the filing of the certificate of candidacy this afternoon before I flew in para to give them the necessary support, moral. And I think that if we work hard, we have a good chance of making it. I hope it would be all. So, because we are asking for a complete change of the present crop of senators. It's a tall order, actually. But we will try our best to. So if you don't mind us asking regarding Senator Bato's file? Yes. Kasi wala kaming ulo, and I think PDP decided last minute, or the last day of the filing of the certificates, that it would be good to have at least a head of the whole team. Alam mo, sa totoo lang, he might still make it. With so many candidates filing certificates of candidacy, might, can never tell the destiny of man. And it would be good to have a military man as president of this republic. How about Inday's decisions, your daughter's decision? Inday is definitely out, as he has said earlier, and for the oft-repeated statements in so many, I think, interviews, she had always maintained that she's not running. She was just true to her words. Alam mo, Inday is young, and there will always be some opportunities in the future for her. Not necessarily the presidency, but, well, one of those options in life. Especially if you think of the imponderables of life. Hindi natin talaga malaman. So nakaalis na po, baka nagtataka yung iba bakit di tinaas ni Pangulo. Nakaalis na po si Pangulong Duterte nung dumating si Bato. Late po si Bato. Surprised po talaga si Bato nun. Para sa pagkapangulo, kasama niya sina Senator Francis Tolentino at Secretary Cusi. So sa mga nagtatanong, pwede bang substitute ni Bato si Mayora? Pwede. Kasi nga ho, tulad ng sinabi ko sa inyo, na ang HNP po regional. Kailangan po niya ng national para makapag-substitute. O kung sino man yung ako kasi sabi nila, di ba meron pa yung si Abella, si Spokes Abella, nag-file din ng candidacy. Ang problema ko kay Spokes Abella, independent. I'm not sure about the ruling pagdating mo sa independent party. Kasi nga independent, so wala kang partido, di ba? So I'm not sure about that. Although, kay Bato, PDP, marami nagsasabi, ayaw naman ni Mayor Sara sa PDP. Pero yun na nga sinasabi ko eh. Ayaw niya man sa, kunwari kung totoo man, na ayaw niya man sa PDP, ganun din naman na sinabi niya, ayaw din niya tumakbo. So kung magpalit siya ng isip at sinabi niya, gusto ko nang tumakbo, pwede rin naman niyang sabihin, gusto ko na sa PDP. At least, open. Ito maganda. Pag sinabi ni Pangulong Duterte, Bato, atras ka na, pasok na yung anak ko. Papasok ngayon yung anak niya. Naintindihan po natin. Ibig sabihin, posibleng talagang nakasubstitute yan si Bato. Posible. And yet, kung sakasakaling hindi man mangyari yon by November 15, ang kumpiyansa ni Pangulong Duterte kay Bato
sigurado siya. Yun ang point doon. Kay De La Rosa, wala na Kasi mamaya di ba? Kunwari talagang ayaw kasi wala nga, sabi nga, wala nga nakakaalam niyan kung hindi yung kampo lang ni Mayor Sara. Kung ayaw talaga ni Mayor Sara, anong gagawin natin? Sino ang option natin? Di ba? Ayaw nga. Sa tingin ko talaga sa tingin ko, ayaw talaga ni Pangulo. Kasi ganito lang naman kasimple yan If gusto ni Pangulong Duterte si BBM, ganito sasabihin niya. BBM, ikaw at saka Sigo takbo. Kayo tandem. Pero yung anak ko pag sakasakaling nag-decide na tumakbo, atras ka papasok ang anak ko. Sa tingin ninyo susunod yun si BBM kung umaangat na si BBM? Hindi, yun ang tanong ko sa inyo. Kung medyo umaangat na si BBM, sa tingin ninyo, aatras pa yon, susunod yung kay Pangulong Duterte kung number 1 na? Hindi, di ba? So alam ni Pangulong Duterte na itong taon to, may posibilidad na hindi sumunod sa akin at umatras. Di ba? So, naintindihan niyo ibig ko sabihin? So ibig ko lang sabihin, kaya kailangan niya ng isang tapat na kawal at ito'y si Bato lang. Si Bato, umangat o hindi, susunod ko na sasabihin ni Pangulong Duterte. Banat ba? Napakalabo. Hindi kasi, hindi. Relax. Tandaan nyo, si Pangulong Duterte, kulelat noon nung nagsimula. Pero nahatak siya doon sa debate. Remember? Ulitin ko rewind natin. Si Pangulong Duterte, kulelat siya noon. Humatak sa kanya yung debate. Kung meron mang galing si Bato, eto walang biro ito Nakapunta ba kayo ng rally noong 2019? Sino yung mga nakapunta dito? Noong 2019, election, campaign for senator. Alam nyo ba na isa sa pinaka-inaantay laging mag-speech si Bato? Bakit? Pag si Bato ang nag-speech, talagang lahat ng tao, yung wapak, promise. Tanong nyo sa mga nagpunta doon. So anong point ko? Kung sakasakaling hindi nag-decide si Mayor Sarang tumakbong presidente at si Bato na iwan, Bato can handle himself through the debate. I'm telling you, magaling si Bato, matalino si Bato, at yung salita niyang diretsuhan, ito pa nga lang unang speech niya. Napagano na ako, sabi ko, panalo, di ba? Umanong ibang nakikita ang partido na magtutuloy ng legasiya ng Administrasyong Duterte. Aniya ang PDP laban umano ang nagdesisyon na gawin siyang standard bearer ng partido. Matagal na pero tinatago lang namin. Yan yung mga diskarte para kasi kung maaga ka magbalita, wala, titirahin ka kagad. Magpa-file ba ako kung hindi ko gusto? Andito ako para tumakbo bilang Pangulo. Kaya nag-file ako. Nang matanong kung papalitan din ba siya ni Davao City Mayor Sara Ito. Pakinggan nyo, ito yung buong speech niya na ang ganda. Promise, panoorin nyo. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. Legacy ng ating Ayan. pagkapangulo ng ating bansa. Ako po si Senator Bato de la Rosa. Tumatakbo pagkapangulo ng ating bansa. I am fielded by my political party, the PDP Laban, for reasons that wala na silang iba nakita na magpapatuloy sa legacy ng ating Pangulong Duterte, yung ating laban sa droga, kriminalidad, korupsyon at terorismo. At ang pagpatuloy sa pagbangon ng ating ekonomiya amidst the pandemic. Yun lang po, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.